Mula sa mga sundalo hangga't sa mga nagdududa, sa mga atleta hanggang sa mga pulubi, iba't ibang uri ng tao ang humarap kay Padre Pio. Ngunit ang bawat isa ay umalis na may dalang hindi inaasahang karanasan. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye ng ating istorya ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel na ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang kayo sasama sa amin o kayo ay nagbabalik, kinalulugod namin ang inyong presensya. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa buhay ni Padre Pio at ito'y maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyong hindi nyo inaasahan. At bago po tayo magpatuloy ay nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga kasama na sa aming grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang inyong matahimik na katapatan ay isang buhay na paalala na totoo ang espiritual na pamilyang ito. At marahil ang mensaheng ito ay dumating sa inyo sa panahong sinusubok ang inyong pananampalataya, kung kailan ang bigat na inyong dinadala ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang pagiging bahagi ng grupong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa channel na ito. Ito ay tungkol sa pagpapalalim ng inyong sariling espiritual na buhay. Ito ay paglalagay ng inyong mga intensyon, inyong pamilya at inyong mga lihim na pinagdadaanan sa ilalim ng kanyang espiritual na pangangalaga at proteksyon. At sa inyong paglahok, ang inyong mga intensyon ay inaalala sa mga regular na banal na misa, isang pinagpalang larawan ni Padre Pio at maging ang medalya niya ang magsisilbing tanda ng inyong lugar sa pamilyang ito ng panalangin. Hindi niyo kailangan maglakad ng mag-isa. Gawin ninyo ang hakbang na ito ngayon. Lumahok sa pamamagitan ng link sa ibaba. Ngayon muli kong ibabahagi ang ilan sa maiikli at hindi gaanong kilalang mga anekdota o istorya mula sa buhay ni Padre Pio. Ang mga kwentong ito ay mula sa Padre Pio, Heavenly Facts and Words of Wisdom ni Giuseppe Cacciapoli. Simulan na natin. Noong 1944, 1944, si Corporal Leo Fanning, isang Amerikanong sundalo na nakatalaga sa Cerignola, isang bayan na humigit kumulang 75 kilometro mula sa San Giovanni Rotondo. Siya ay nagpasiyang bisitahin ang paring Cappuccino na matagal na niyang naririnig. Nang siya'y ipakilala, tiningnan siya ni Padre Pio at sinabi, "Hindi lamang Leo ang iyong pangalan. Balang araw, ikaw ay magiging Padre Leo. Ikaw ay tatahak patungo sa altar ng Diyos. Ayaw kung pumunta ka sa iba pang landas." Pagkatapos ng digmaan, pumasok si Leo sa seminaryo. Siya ay naordenahan sa Paterson, New Jersey noong ika-30 ng Mayo, 1954, May 30, 1954. 10 minuto bago ang seremonya ng ordinasyon, habang naghihintay sa sakristiya, nakatanggap siya ng telegrama mula sa Western Union. "Binabati kita sa araw ng iyong ordinasyon. Lagda, Padre Pio." Hindi makapaniwala si Leo. Hindi niya kailanman binanggit sa kanya ang petsa. Ibig sabihin, ang araw ng kanyang ordinasyon. Para naman sa mga mahilig sa sports, si Helenio Herrera, ang manager ng sikat na Italian soccer club na Inter Milan, ay isang debotong tao. Noong ika-31 ng Enero, 1965, na January 31, 1965, naglakbay ang kanyang koponan sa Foggia, malapit sa San Giovanni Rotondo, para sa isang mahalagang laban.
Gabi bago ang laro, binisita ni Helenio at ng ilang manglalaro si Padre Pio. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, pabirong sinabi ni Helenio, Padre, tulungan ninyo kaming manalo bukas at pati na rin ang kampyonato. Ngumiti si Padre Pio at sumagot, hindi kayo mananalo sa aming bayan, ngunit mananalo kayo sa kampyonato. At yun nga ang nangyari. Nanalo ang Foggia sa laban. Natalo sila Helenio. Ngunit ang Inter Milan na noon ay hindi pa nakapaglalaro sa European Cup ay nagwagi sa kampyonato sa kalaunan ng 1965. Malapit sa monasteryo ay may isang lalaking may kapansanan na nagngangalang Francesco Visco. Gumagalaw siya sa pamamagitan ng paggapang sa kanyang mga tuhod gamit ang maliit na saklay. Ganito na siya mula pagkabata matapos magkaroon ng polio. Isang araw sa edad na 43, naglakas loob siyang lumapit kay Padre Pio upang humingi ng basbas. Maraming tao ang nakasaksi sa sumusunod na nangyari. Sinabi ni Padre Pio, ihagis mo ang iyong mga saklay. Matigilan si Francesco. Muling sinabi ni Padre Pio, mas malakas ang tinig. Sinabi ko, ihagis mo ang iyong mga saklay. At doon, sa harap ng lahat, itinapon ni Francesco ang kanyang mga saklay. Nakalakad siya sa unang pagkakataon at nagpatuloy siyang makalakad ng malaya sa buong buhay niya. Noong 1961, 1961, habang nasa isang biyaheng patungong San Giovanni Rotondo, sinabi ng isang lalaki sa kanyang asawa, sumama lang ako sa iyo. Hindi ko ako naniniwala sa impostor na yon. Kalaunan sa monasteryo, ang madaanan siya ni Padre Pio, ipinatong niya ang kamay sa kanyang ulo at sinabi, oh, narito ang impostor. Agad na humingi ng patawad ang lalaki. Hindi man ito gaanong kilala, ngunit tila alam ni Padre Pio kung gaano siya katagal mabubuhay. Si Modesto Vinelli, isang lokal na fotograpo, ang kumuha ng ilan sa mga pinakaunang larawan ni Padre Pio. Ayon sa kanya, noong 1918, 1918, sinabi ni Padre Pio na may 50 taon pa sila. Makalipas ang 25 taon, noong 1963, 1943, habang kinukunan niya muli siya ng larawan, sinabi ni Padre Pio, Modesto, tandaan mo, may 25 taon pa tayo. Noong ika-20 ng Setyembre, 1968, September 20, 1968, sinabi niya, Modesto, tapos na ang 50 taon. 3 araw pagkatapos nito, pumanaw si Padre Pio. At hindi lamang niya tila alam kung kailan siya mamamatay, kundi pati kung papaano. Si Cleonice Morcaldi, isa sa pinakamalapit niyang espiritual na anak, ay minsang nakasaksi ng pag-uusap sa pasilyo. Isang babae ang nakikiusap, Padre, pagalingin ninyo ako. Lagi akong nauospital. Sumagot si Padre Pio, anak ko, ipinanganak akong may sakit. Nabuhay akong may sakit. Pagkatapos, lumingon siya sa isang paring malapit at nakangiting sinabi, at mamamatay akong malusog. Namatay si Padre Pio na nakaupo sa kanyang upuan. Walang tiyak na karamdaman. Ganap nang naghilom ang kanyang mga sugat ng stigmata. Wala nang kahit bakas ng sugat na 50 taon niyang tiniis at dinanas.
At bilang panghuli, tungkol sa kanyang kamatayan, minsan nagreklamo si Father Ambrosio kay Padre Pio. Halos wala na kaming pahinga, walang tigil ang pakikinig ng kumpisal. Napakaraming kahilingan, napakaraming taong humihingi ng tulong. Sumagot si Padre Pio, maghintay ka hanggang makita mo kung ano ang mangyayari pagkatapos ng aking kamatayan. Totoong-totoo ang kanyang sinabi. Hanggang ngayon, hindi mabilang na kaluluwa ang may debosyon kay Padre Pio at humihingi ng kanyang pamamagitan. At marami, pati na ang mga manonood ng channel na ito at ng iba pang channel ng aming kapatid na mga organisasyon sa buong mundo ang nagpapatotoo sa kanyang tulong. Naway hindi tayo magsawang lumapit sa kanya at naway si Padre Pio na patuloy na nagdadala ng mga kaluluwa sa Diyos kahit matapos na ang kanyang buhay ay mamagitan para sa ating lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Naway naibigan po ninyo ang mga ating video. Kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at mag-subscribe sa aming channel. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon Diyos, ni Padre Pio, at ng ating mahal na Inang Maria. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e